Malakas ang ulan ng gabing yon at hindi mapakali si Lola Belen. Hawak-hawak nito ang mga barahang naglalaman ng kakaibang larawan. Ang tarot na pamana pa sa kanya ng kanyang ina. Pilit na binabalasa ni Lola Belen ang mga baraha at ibinababa, ngunit paulit-ulit lamang ang mga lumalabas dito. Hindi mapigilan ni Lola Belen na kabahan at matakot para sa kaligtasan niya at ng kanyang apo na si Catalina. Napatingin si Lola Belen sa kanyang apo na si Catalina na tahimik na natutulog sa kanyang tabi. Si Catalina ay 6 na taong gulang pa lamang ng mga panahon na yon. Maling inulit ni Lola Belen ang kanyang pagkakabalasa sa mga baraha at nagbabaka sakali na mabago pa ang kapalaran ng kanyang apo. Ngunit iisa lamang ulit ang mga lumalabas dito. Ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng mga baraha ay paghihirap at kamatayan. Hindi ito maaaring mangyari. Kailangan kong protektahan ang aking apo. Ngunit paano ko poprotektahan si Catalina kung maaaring patay na ako sa mga oras na mangyari ang nakatakda? Kailangan kong maturuan si Catalina ng tamang paggamit sa mga barahang ito upang siya ay maging handa. Hindi maaaring biglain na lamang siya ng kamatayan. Kung kinakailangan kong gawin ang lahat upang matutong makapaglaro si Catalina sa kamatayan, gagawin ko ito. Kumulog ng napakalakas ng gabing yon matapos bitiwan ni Lola Belen ang mga katagang yon. Gumuhit din ang napakatalim na kidlat na tila nagbabanta kay Lola Belen sa balak nitong gawin. Mas lalong lumakas ang ulan at lumamig ng husto ang kapaligiran. Hindi maiwasan ni Lola Belen ang hindi pangunahan ng takot, sapagkat kahit ang kalikasan ay nagalit sa kanyang mga tinuran. Ngunit walang makakapagbago ng kanyang desisyon. Gagawin ni Lola Belen ang lahat upang protektahan si Catalina. Gagawin niya ang lahat upang magkaroon ng kasiguraduhan na malalampasan ni Catalina ang padating na unos sa buhay niya nang hindi nasasawi. Lumipas ang mga taon at ngayon ay 10 taong gulang na si Catalina. Sa buong 4 na taon mula noong 6 na taong gulang pa lamang ito ay nagsimula na siyang turuan ni Lola Belen kung paano gamitin, intindihan at unawain ang mga barahan nito. Ang tarot. Ngayon nga ay pinamana na ni Lola Belen ang mga baraha kay Catalina. Magmula nang mapunta sa pangangalaga ni Catalina ang mga baraha, nagkaroon siya ng isang kakaibang kakayahan na makaramdam. Nararamdaman ni Catalina kung sa paligid niya ay mayroong mga kaluluwa, elemento, at ang pinakamalala ay ang mga demonyo. Dahil sa pagsali ni Lola Belen ng mga baraha kay Catalina, nagising at namulat ang kanyang kakaibang kakayahan na makadama. Ngayon nga ay ginagamit ni Catalina ang mga baraha upang basahin at tingnan ang kalagayan ni Lola Belen. Si Lola Belen ay wala ngayon sa kanyang bahay, kung kaya't si Catalina lamang ang naiwan ditong mag-isa. Si Lola Belen ay nagpunta sa isang baryo na medyo may kalayuan sa kanila, sapagkat may kumakalat na balita na may tirahan daw doon ng mga masasamang elemento at marami na ang nabibiktima ng mga ito. Kaya naman hindi mapakali si Catalina at babasahin niya ngayon ang kanyang Lola Belen upang malaman ang kalagayan nito. Habang binabalasa ni Catalina ang mga baraha, itinuon niya ang kanyang konsentrasyon sa mga ito upang magtugma ang kanilang mga enerhiya. Nang matapos balasahin ni Catalina ang mga baraha, dahan-dahan niyang ibinaba ang 3 sa mga ito at isa-isang binuklat. Unang binuklat pa lamang ay kinakabahan na si Catalina, sapagkat ang lumabas sa unang baraha ay isang malaking itim na ahas. Ang ibig sabihin ng itim na ahas na iyon ay isang ubod ng sama na nilalang. Marahil ay yun ang elemento na naging dahilan kung bakit umalis si Lola Belen sa isip-isip ni Catalina. Pagkatapos basahin ni Catalina ang unang baraha, agad niyang isinunod ang pangalawa. Pagkabuklat ni Catalina ng ikalawang baraha, mas lalong tumindi ang pangamba na kanyang nararamdaman. Ang larawan na nasa ikalawang baraha ay isang taong nakabalabal at may hawak-hawak na isang mahabang karit, ang simbolo ng kamatayan. Dahil sa simbolo ng kamatayan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Catalina at agad na binuklat ang ikatlo at panghuling baraha. At doon ay nakita niya ang isang espada na nakatutok sa isang salamin na siyang nagpagulo ng kanyang isipan.
Ayon sa sinabi ng mga baraha kay Catalina, ang elemento na kinakalaban ngayon ng kanyang lola Belen ay maghahatid ng kamatayan sa kanya, sapagkat ang ibig sabihin ng espada na nakatutok sa salamin ay ang bumabalasa. Ibig sabihin lamang nito ay mamamatay si Catalina sa kamay ng elemento na yon, bagay na hindi niya maintindihan. Bakit si Catalina ang mamamatay, gayong hindi siya kasama ng kanyang lola Belen sa misyon na pagtugis sa elementong yon? Ito ang tumatakbong katanungan sa isip ng 10 taong gulang na si Catalina. Maya-maya pa ay bigla na lamang umihip ang isang malakas na hangin, kung kaya't nilipad lahat ng mga baraha sa lamesa at nagsitalsikan. Dahil dito ay dali-daling umalis sa pagkakaupo si Catalina at nagsimulang pulutin ng mga ito. Pagkatapos ni Catalina na mapulot lahat ng mga baraha at maayos sa mga ito, ibinalik niya ang mga ito sa lamesa. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang naging pagtataka nang makita niyang may isang baraha na naiwan sa lamesa at nakataklob pa. Dahan-dahang nilapitan ni Catalina ang baraha at unti-unti itong binuklat. Gano'n na lamang ang pagsilay ng takot sa kanyang mga mukha nang makita niyang nakalagay sa baraha. Ang nasa baraha ngayon ay ang simbolo ng kamatayan na ngayon ay nakaharap na sa kanya. Maya-maya pa ibigla naman na itong bumalik sa dati at tila guni-guni lamang ni Catalina ang lahat. Ngunit naniniwala si Catalina na may ibig sabihin ng paglapit ng kamatayan, sapagkat nararamdaman niya yung gamit ang kanyang kakayahan na makaramdam. Ang kamatayan ay kumakatok na sa kanyang pintuan. Malapit na siya nitong puntahan. Inang sinasabi ng baraha. Ayon sa baraha, kailangan na niya mag-ingat sapagkat anumang oras ay maaari siyang sunduin ng kamatayan. Kailangan niyang maging handa. Agad na tinapos ni Catalina ang pagbabasa sa mga baraha. Pagkatapos siyang bigyan ng mga baraha ng isang babala, kailangan niyang maging handa sa kahit na anong magiging pagbabago sa kanyang paligid. Kaya naman nagdesisyon si Catalina na ituon ang kanyang atensyon sa pagninilay-nilay. Kailangan niyang maging alerto sa lahat ng oras at upang maisakatuparan niya yon, kailangan niyang linangin ang kanyang kakaibang kakayahan na makaramdam sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. Kinuha ni Catalina ang mga baraha at inilatag ang mga ito paikot sa kanya. Bawat larawan ay may pagkakasunod-sunod. Ang ginawa ni Catalina ay ang isang uri ng pagsunod-sunod sa mga baraha na magbibigay sa kanya ng proteksyon habang siya ay nagninilay. Ito ang magsisilbing proteksyon ng kanyang espiritu kung sakali mang may umatake sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos niyang ihanay ang mga baraha upang kanyang maging proteksyon, agad na umupo si Catalina sa gitna na nakakarus ang kanyang mga paa habang nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita. Nang masiguro ni Catalina na nasa komportable ng upo ang kanyang katawan, ay unti-unti na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ituluyan ng sinakop ng kadiliman ng buong paningin ni Catalina. Habang nakapikit si Catalina, ay agad niyang itinuon ang kanyang sarili sa kanyang pakiramdam. Maya-maya pa yung unti-unti na niyang nararamdaman ng mga kaluluwa sa kanyang paligid. Kasama ng iba pang mga elemento. Ipinagpatuloy lamang ni Catalina ang kanyang konsentrasyon nang makaramdam siya ng isang pamilyar na init. Hindi niya maintindihan, ngunit kilala niya ang alab nito. Kilalang kilala. Tila ito ang kanyang lola Belen. Ngunit imposible yon, sapagkat hindi niya mararamdaman ang kanyang lola Belen na nagpaparamdam kung buhay pa ito. Ngunit ganoon na lamang ang naging pagkagulat ni Catalina nang makarinig siya ng isang tinig at hindi siya maaaring magkamali sapagkat tinig yun ang kanyang lola Belen. Catalina, mag-iingat ka. Nagsisimulan ang nakatakdang mangyari sa'yo. Malapit na siya. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong maging handa. Takasan mo ang kamatayan kung kinakailangan. Sana ay makaabot ako sa'yo at sa oras na makaharap mo ang kamatayan at mapagtagumpayan mo ang pagtalo rito. Kailangan mo akong hanapin sa lalong madaling panahon.
sapagkat sunod-sunod na kamatayan ang nalapit sa'yo. Napamulat si Catalina ng kanyang mga mata dahil sa tinig na kanyang narinig. Ang tinig ng kanyang Lola Belen. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit alam ng boses yun ng kanyang lola. Hindi alam ni Catalina kung ano ang kanyang mararamdaman, sapagkat narinig niya ang tinig ng kaluluwa ng kanyang Lola Belen. Maaaring patay na si Lola Belen, sapagkat nagawa nitong makipag-usap sa kanya habang siya ay nagninilay. Ngunit sa tingin ni Catalina, ay may pag-asa pa na magkita sila ng kanyang lola dahil sa sinabi nito na sa oras na malampasan niya ang unang hagupit ng kamatayan, kailangan niyang hanapin ang kanyang Lola Belen na nangangahulugan lamang na buhay pa ito. Bago pa man makaalis at makatayo si Catalina, bigla na lamang bumukas ang pintuan at tumambad sa kanya ang mukha ng isang tao na hindi niya inaakalang darating din ngayon. Ang kanyang lola. Napuno ng pagtataka ang buong mukha ni Catalina dahil sa hindi inaasahang pagdating ni Lola Belen. Paanong kinausap siya ng kaluluwa nito, ngunit narito ito ngayon, nasa mismong harapan niya at mukhang wala sa panganib. Dahil sa pagtataka ni Catalina ay hindi niya magawang tumayo o kumilos man lamang. Isa pa sa ipinagtataka ni Catalina ay ang pagiging balisa ng kanyang kakayahang makaramdam ng mga hindi maipaliwanag na nilalang. Hindi mapakali si Catalina sapagkat may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang Lola Belen na kaharap niya ngayon. Pakiramdam ni Catalina ay hindi ito ang kanyang lola. Kilala na Catalina ang alab at init ng pagmamahal ng kanyang lola. Kung kaya't nasisiguro ni Catalina na hindi ito ang kanyang Lola Belen. Ang tanong ay kung sino ito at bakit kamukhang kamukha ito ng kanyang lola. Anong klaseng nilalang ito? Yan ang ilan sa mga katanungan ni Catalina na tumatakbo sa kanyang isipan. Sapagkat siya ngayon ay punong-puno ng pagdududa at pagtataka. Lumapit si Lola Belen kay Catalina ng dahan-dahan, ngunit agad din namang tumigil bago pa man ito makalapit sa mga barahan ni Catalina na ngayon ay nakakalat sa sahig at nakapabilog sa kanya. Pagtigil ni Lola Belen sa may hindi kalayuan, agad itong nagsimulang ngumiti na nagbigay ng takot kay Catalina. Kuhang-kuha nito ang lahat, magmula sa galaw ng kanyang lola hanggang sa pagngiti nito. Ngunit nananatiling iisa ang sinasabi sa kanya ng kanyang kakayahan, at yun ay hindi ang kanyang Lola Belen ang kaharap niya ngayon. Opo, bakit hindi mo ako sinalubong ng isang mahigpit na yakap, kagaya ng palagi mong ginagawa, Catalina? Nabigla lamang po ako sa inyong pagdating, Lola Belen. Akala ko po ba ay isang linggo kayong mawawala? 3 araw pa lang naman po nakakaraan, ngunit narito na po kayo agad. Yun lang ba? Paano? Mabilis kong natuntun ang nilalang na nanggugulo sa baryo na humingi sa akin ng tulong, kung kaya't napaaga ang aking pagbalik. Ganun po ba, Lola? Ano po bang nilalang ang inyong nakalaban? Pasensya ka na, Catalina. Ngunit hindi ko maaaring sabihin sa iyo kung anong nilalang ang aking nakaharap at nakaengkwentro. Po? Bakit naman po? Lagi niyo nga pong tinuturo sa akin lahat ng inyong mga nalalaman. Sapagkat ayon po sa inyo, kailangan ko maging handa sa lahat ng maaaring mangyari. Dahil sabi niyo po, may nakatakdang mangyari sa akin na lubong napakasama. Ang sabi ninyo pa po, maaari akong mamatay, ngunit hindi ako magiging handa. Kahit bakit niyo po kailangang maglihim sa akin ngayon, Lola Belen? Nagtataka lamang po ako. Noon yun, Catalina. Wala nang mangyayari sa iyong masama. Hindi ko na alam kung paano. Ngunit dabago na ang nakatakdang mangyari sa iyo. Hindi ka nakukuhanin ng kamatayan. Paano niyo naman po nasabi, Lola Belen? Ang tagal niyo na pong hindi ginagamit ang tarot, magmula nang ipamana niyo po ito sa akin. Kung kaya't, paano naman po kayo nakakasiguro na wala na mangyayari sa aking masama? Hindi mo lang ako napansin ng isang araw, Catalina. Ngunit ginamit ko ang mga barahan na yan upang basahin ang iyong tadhana. Marahil, kaya ako ay hindi mo napansin dahil abala ka sa iyong pagsasanay at paglinang sa iyong kakayahang makadama.
Hindi na alam ni Catalina ang kanyang iisipin sapagkat ang kanyang lola Belen na nasa harapan niya ngayon ay alam lahat ng tungkol sa kanya. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ang kanyang kakayahang makadama ay talibas ang sinasabi. Ang kanyang nararamdaman ay hindi ito ang tunay na lola Belen. Ngunit hindi rin naman niya maipaliwanag kung bakit alam nito ang lahat ng tungkol sa kanya kung totoo mang hindi ito ang tunay na lola Belen niya at isa lamang hubad na nagpapanggap. Kung gayon, ay natutuwa po ako nakabalik na po kayo, Lola. Linisin ko lang po ang aking mga gamit at ang mga baraha. Sige apo, ikaw ang bahala. Magpapahinga na lamang muna ako sa aking silid sapagkat ako ay pagod na pagod pa rin sa mga nangyari eh. Sandali lamang po, Lola Belen. Anong baryo nga po ang inyong pinuntahan? Ano pong pangalan nito? Baryo Kabayaan. Bakit mo natanong, Catalina? Wala naman po, Lola. Sige po, mauna na po kayo at magpahinga. Maglilinis lamang po ako rito. Nagsimula nang maglakad si Lola Belen patungo sa kanyang kwarto at sinundan naman siya ng tingin ni Catalina. Hindi talaga mapalagay si Catalina sapagkat ang kanyang kakayahan ay paulit-ulit siyang sinasabihan na mapanganib ang kasama niya ngayon sa loob ng bahay. At isang huwad, ngunit hindi lamang niya maituloy ang kanyang paghihinala sapagkat alam nito lahat kahit ang pangalan ng bahay na pinupuntahan nito. Paano niya maipapaliwanag yon? Anong klaseng nilalang ang may kakayahang manggaya ng wangas at anyo habang may alaala rin ang ginagaya nito? Wala siyang maisip na may ganong klaseng nilalang kung kaya't hindi niya mahusgahan ang kanyang lola na kasama niya ngayon. Napapaisip tuloy si Catalina kung may mali ba sa kanyang kakayahan. Na baka pagod lamang siya kaya pinag-iisipan niya ito ng masama at nakakaramdam ng hindi maganda. Hindi kalaunan ay natapos na ni Catalina ang paglilinis ng kanyang mga gamit at pati na rin ang mga baraha kung kaya't agad na siyang dumiretso ng kanyang kwarto nang walang pag-aatubili. Nang makarating si Catalina sa kanyang kwarto, ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na ibagsak ang katawan sa kanyang higaan. Hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang lola Belen. Sa sobrang pag-iisip ni Catalina ay unti-unti na siyang dinalaw ng antok. Nakailang hikab pa si Catalina hanggang sa unti-unti na siyang nilamon ng antok at ng kadiliman. Habang natutulog si Catalina ay bigla na lamang may lumitaw na isang lalaking engkanto sa paanan niya. Ang dalawang tenga nito ay parehong matulis. Wala itong saplot pang itaas, habang ang pang ibaba naman nito ay isang salawal na kulay kayumanggi at tila gawa sa balat ng hayop. Mayroon itong matipunong pangangatawan at ang itsura ng mukha nito ay tila perpekto at wala man lang kapintasan. Nakatingin ito sa natutulog na si Catalina at ang mga mata nito ay nangungusap na tila may nais itong sabihin. Maya-maya pa inaalimpungatan na lamang si Catalina sapagkat nakaramdam siya ng kakaiba. Alam niya may kasama siya na isang uri ng elemento sa kanyang kwarto. Dahan-dahang umupo si Catalina sa kanyang higaan at tumingin sa isang direksyon kung saan araw ng engkanto. Pagkatapos noon ay nagsalita si Catalina at nakipag-usap sa elemento sa kanyang kwarto. Hindi man kita nakakita, ngunit alam kong narito ka. Nararamdaman kita. Nararamdaman ko ang iyong presensya. Ano kailangan mo? Anong pakay mo sa akin? Walang nararamdaman na kahit na anong bahid ng kasamaan si Catalina sa elemento na nasa kanyang kwarto. Kung kaya't hindi siya masyadong naging malupit kung makipag-usap dito. Pagkatapos ng ilang segundo makalipas ang katanungan ni Catalina sa engkanto, ay bigla na lamang gumalaw ang mga barahan ni Catalina sa lamesa. Naintindihan naman ni Catalina ang nais sabihin sa kanya ng elemento. Kung kahit agad niyang kinuha ang mga baraha. Pagkatapos noon, ay inilagay ni Catalina ang mga baraha sa kanyang harapan at ipinatong dito ang kanyang kanang kamay. Kung nais mong makapag-usap, ay ipatong mo rin ang iyong kamay rito sa baraha kasama ng aking kamay upang marinig ko ang iyong tinig sa aking isipan.
Isa sa mga kakayahan ng barahan ni Catalina na ipinamana ni Lola Belen ay ang kakayahang ibinigay nito sa nagmamay-ari nito na makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita at naririnig ng mga ordinaryong tao lamang. At dahil ang kakayahan ni Catalina ay tungkol sa pandama lamang, hindi niya nakikita ang mga ito at nakakausap. Ngunit nararamdaman naman niya sila. Ngunit sa tulong ng mga baraha, nagkaroon ng kakayahan si Catalina na marinig ang mga ito sa kanyang isipan. Sa oras na gamitin niya ang mga baraha. Dahil sa sinabi ni Catalina, dahan-dahang ipinatong ng engkanto ang kanyang kanang kamay sa mga baraha, kasama ng kanang kamay ni Catalina. Nang maramdaman ni Catalina sa mga barahang presensya ng elemento na nasa kanyang kwarto, hindi na siya nagdalawang isip na magtanong dito. Sino ka? Anong kailangan mo? Isa ka bang engkanto? Ako si Arturo, Catalina. Ikinagagalak kitang makilala. Ngunit may kailangan kang malaman. At oo, isa akong engkanto. Paano mo ako nakalala, Arturo? At anong yung nais sabihin na dapat kong malaman? Isa ako sa mga elemento na hindi nagnanais na manggulo sa mga tao. At ang iyong Lola Belen ay aking matalik na kaibigan. Isa ako sa mga tumutulong sa kanya noong mga panahon na siya ay isa pang tanyag na albularya na gumagamot sa mga sakit, nakagagawa ng mga masasamang elemento. At dapat mong malaman na nasa kapahamakan ka at si Belen. Paano nasa kapahamakan si Lola Belen? Narito siya sa bahay kasama ko. At paano naman ako malalagay sa kapahamakan? Kaya nasa bahay lang din naman ako. Ngunit hindi ko maitatanggi na may iba ako nararamdaman kay Lola Belen ngayon. Kahit ang iyong kakayahan ay binabalaan ka, Catalina. Tama lamang na ikaw ay maghinala. Ngunit ang iyong pagkakamali ay wala kang ginawang aksyon. Hindi si Belen ang iyong kasama sa bahay na ito, Catalina. May pagdududa naman ako, Arturo. Ngunit hindi ko rin maitatanggi na alam niya ang mga bagay na si Lola Belen lamang ang dapat na nakakaalam. Paano ko naman ipagpapatuloy ang aking paghihinala? Kung gayang pare talaga siyang si Lola Belen kung kumilos at idagdag mo pa ang mga alaalang si Lola Belen lamang ang dapat na nakakaalam. Wala akong alam na nilalang na may kayang gumawa ng mga bagay na yun. Arturo, kung kahit mawawala ng sisi ang aking paghihinala kung sakaling mali ako, hindi ko nga alam kung dapat ba ako magtiwala sa mga sinasabi mo. Totoong hindi ako nakakaramdam ng kahit na anong bahid ng kasamaan sa'yo. Ngunit wala kang patunay na ikaw ay isa sa mga matalik na kaibigan na elemento ni Lola Belen. Kayong ngayon lamang ka tinakalala at naramdaman. Marahil ay wala ka pang naengkwentro na ganitong klase ng elemento at hindi rin nasabi sa'yo ni Belen. Ngunit hindi talaga si Belen ang kasama mo ngayon sa bahay na ito. At para sagutin ko ang iyong katanungan, matagal na akong walang koneksyon kay Belen magmula nang tumigil ito sa kanyang panggagamot at pakikipaglaban sa mga masasamang elemento sapagkat iniwan ka ng iyong mga magulang sa poder niya. Gustuhin man niyang tumulong ay hindi na niya yun magagawa pa sapagkat kasama ka niya ng mga panahon na yon. Kung kahit ako ay nagtataka kung bakit siya tumuloy sa baryo Kawainan. Nang malaman ko ang bagay na yon, kaagad ako nagtungo roon, ngunit huli na ang lahat. Sapagkat hindi ko na makita pa si Belen kahit saan ako magpunta. Sa aking hinuha, si Belen ay nasa mundo na ng mga elemento na balak niya sanang labanan. Gustuhin ko mang tulungan siya makalabas doon, ay hindi ko kaya sapagkat hindi ako makapasok sa lagusan. Hindi ako binigyan ng pahintulot ng mga ito. Kung totoo ang iyong mga sinasabi, anong klase ng elemento ang aking kasama sa bahay ngayon? At paano kuhang-kuha niya ang lahat ng mga galaw ni Lola Belen? Lalong-lalo na mga ala-ala nito. Ang elemento na nasa bahay mo ngayon ay isang tambal, Catalina. Tambal? Anong tambal, Arturo? Ngayon ko lamang narinig ang tungkol sa uri ng elemento na yan. Ang tambal ay isang uri ng elemento na naninirahan sa mga puno, Catalina. Ang mga ito ay nakakakuha ng kanilang mga biktima sa tuwing may mapapalapit sa kanilang tinitirahang puno. Sa oras na mapalapit ka sa mga puno na may tambal na namamalagi, asahan mong mapapasok mo ang lagusan papunta sa kanilang mundo. At sa oras na mangyari yon,
Akala mo'y nasa kagubatan ka pa, ngunit nasa mundo ka na nila. Patuloy ka lang daw magpapaikot-ikot at maglalakad hanggang sa dumating sa punto na mapagtanto mong naliligaw ka na. Kasi yan sa kanila ang may makulong sa mundo nila, sapagkat ang wangas sa mga ito ay ginagaya nila at kinukuha nila ang buhay na mayroon ng mga ito. Walang nakakaalam na napalitan ng isang tao sapagkat kuhang-kuha ng mga tambalang kilos sa mga biktima na ginagaya nila. At ang mas nakakabahala pa rito ay ang mga alaala ng kanilang ginagaya ay napupunta rin sa kanila. Magpapatuloy sila sa pamumuhay bilang mga inagaw nilang katauhan hanggang sa ang totoong tao na kanilang ginaya ay mamamatay na lamang sa kanilang mundo. Gagawin nila ang lahat, makatira lamang sa mundo ng mga tao. Kung gayon, ay nasilid ng din ng mga elemento sa tirahan ng mga tambal si Lola Belen. Ganun na nga, Catalina. Kung ganon, ay paano malalagay ako sa kapahamakan? Gayong hindi naman ako nakakulong sa mundo nila. Si Lola Belen ang totoong nasa kapahamakan, Arturo. Kakasabi ko lamang na ang alaala ng mga ginagaya ng tambal ay napupunta sa kanila, hindi ba? Catalina, alam ng tambal na yung kasama ngayon sa bahay ang tungkol sa iyong kakayahan. Alam nito na may kakaiba kang kakayahan na makaramdam. Kung kahit alam niyang nararamdaman mo na isa siyang huwad, papatayin ka ng tambal kahit na anong mangyari. Sapagkat hindi niya nanaising maibalik mo ang tunay na Belen na siyang magbabalik sa kanya sa kabilang mundo, Catalina. Kung ganon, ayan ang kailangan kong gawin. Kailangan mo nang umalis dito. Maaaring patayin ka na ng tambal na gumagaya kay Belen ngayon din mismo. Kinakabahan siya. Alam niya na konting oras lamang na mayroon siya at malalaman mo rin ang totoo. Hindi ko ba siya pwedeng labanan? Wala ring saysay kung lalabanan mo ang isang tambal, Catalina. Hindi mamamatay ang isang tambal kahit anong gawin mong pagkitil ng buhay nito, sapagkat paulit-ulit lamang itong mabubuhay. Matatalo mo lamang ang isang tambal sa oras na sirain mo ang tahanan nito, ang punong tinitirhan nito. Kung ganon, ay kailangan ko na palang umalis. Ganun na nga, Catalina. Mag-iingat ka. Maraming salamat sa tulong na ito, Arturo. Sisiguraduhin ko na maliligtas ko si Lola Belen at mapapasalamatan ko na. Aasahan ko yun, Catalina. Mag-iingat ka, apo ni Belen. Hindi kita matutulungan sa ngayon, sapagkat may kailangan pa akong tapusin. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap na namagitan kina Catalina at ng mabait na engkantong si Arturo, agad ding umalis si Arturo at nawala ang presensya nito sa kwarto ni Catalina. Nang hindi na maramdaman ni Catalina ang presensya ni Arturo, agad din itong kinuha ang mga baraha niya at isinilid sa kanyang bulsa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Catalina at agad ding tumayo mula sa kanyang higaan. Tahimik lamang siyang naglakad upang hindi siya makagawa ng kahit na anong ingay na maaari makapag-alerto sa tambal na gumagaya sa lola niya. Tahimik na naglakad si Catalina at nakalabas ng kanyang kwarto. Nang si Catalina ay makarating sa sala, mabilis siyang nagtungo sa pintuan palabas nang isang tinig ang kanyang narinig mula sa likuran. Saan ka pupunta, Catalina? Lola Belen? Kayo po pala? Bakit gising pa po kayo? Gabi na po ah. Hindi ba't ikaw ang dapat na sinasabihan ko nun, Catalina? Bakit gising ka pa ng ganitong oras ng gabi? At mukha nga alis ka. Saan ka pupunta? Nga tayo maglokohan dito. Alam kong hindi ikaw ang Lola Belen ko. Isa kang tambal. Sinasabi ko na nga ba? At malalaman mo din ang tungkol sa akin. Hindi na ako magtataka, sapagkat ikaw ay may pambihirang kakayahan na makaramdam. Isa kang malaking balakid sa aming mga tambal. Makakasagabal ka sa kagustuhan namin mga tambal na manirahan dito kasama ng mga tao. Mali ang ginagawa. Nagnanakaw kayo ng katauhan ng iba. Wala akong pakialam sa kung ano man ang tingin mong tama. Ang tanging nais ko lang ay dito manirahan at hindi ang isang paslit na tulad mong pipigil sa mga plano ko. Kung gayon, ay magkakasubukan tayo. Paghintay ka lang. Babalik ako na kasama ng tunay na Lola Belen ko. At sa tingin mo ba, ay hahayaan na lang kita makaalis dito ng ganun-ganun lang? Hindi ka makakaalis dito, Catalina. Dito ka na mamamatay.
upang hindi ka na makasagabal pa sa ibang mga tambal. Huwag mo akong susubukang pigilan dahil hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Ganun na lang ba talaga kahina ang tingin mo sa aming mga elemento? Bawat uri ng iba't ibang mga elemento ay may kanya-kanyang kakayahan at hindi mo pa nakikita ang aking kayang gawin kung kahit huwag kang magsalita ng tapos. Siguro nga napunta sa lahat ng alaala ni Lola Belen. Ngunit may mga bagay na hindi nalalaman si Lola Belen tungkol sa akin. Kung kahit huwag kayong amusta na tila kalalamang bukong pagkatao. Kung gayon, ay ngayon tayo magkasubukan. Tingnan na lamang natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin at kung hanggang kailan ka tatagal, Catalina. Ngayon mo malalaman ang kaibahan ng ating antas. Isa ka lamang hamak na paslit at isa kang elemento ng kalikasan. Huwag kang puro sit-sit at pagpapunta. Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang iyong galing. Hindi mo alam kung paano ko sinanay ang aking sarili sa paggamit ng tarot. Ang mga barahan na aking naging katulong sa lahat. Magugulat ka na lamang na ang mga barahan na aking hawak. Iyang siya maging dahilan upang ikaw ay matalo. Hindi nagustuhan ng tambal na kaharap ni Catalina ang sinabi nito sa kanya, sapagkat tila minamaliit ni Catalina ang kanyang kakayahan. Dahil doon ay naging seryoso ang tingin ng tambal kay Catalina at binigyan nito si Catalina ng isang tingin na tila nagsasabing humanda siya sapagkat papatayin siya nito. Halos ilang segundo rin na nagkatinginan sina Catalina at ang tambal. Kapwa walang pumuputol ng tingin sa pagitan ni Catalina at ng tambal. Walang nais magpatalo at walang nauunang sumugod. Tinginan pa lamang ng dalawang panig ay sapat na upang kumalat sa buong paligid ng tensyon na namumuo sa pagitan nila. Maya-maya pa ibigla na lamang tumakbo pasugod ang tambal kay Catalina at akmang bibigyan siya ng isang sipa. Mabilis naman na nabasa ni Catalina ang galaw ng tambal kung kahit siya ay nakaiwas kaagad dito. Nagsimulang tumakbo si Catalina patungo sa pintuan nang bigla na lamang mahablot ng tambal ang kanyang buhok at mahila ito. Dahil doon ay napadaing si Catalina sa sakit na dulot nito sa kanyang ulo. Pagkatapos mahablot ng tambal ang buhok ni Catalina, ay kiniladkad siya nito papunta ng kusina. Hindi naman makapanglaban si Catalina sapagkat higit na mas malakas ito kumpara sa kanya. Ginaya man ng tambal ang may katandaang katawan ng kanyang Lola Belen. Hindi ibig sabihin ay mahina na rin ang tambal. Para lamang ito nagbabalat kayo na matanda dahil sa pambihira nitong lakas. Nang makarating ang tambal sa kusina, habang higit-higit nito ang buhok ni Catalina, malakas na itong inihagis at ibinilibig sa sahig na naging dahilan ng pagtama ng noo ni Catalina sa may sahig. Napadaing si Catalina nang dahil sa pagkakabagsak niya ay napahawak sa kanyang noo na tumama sa sahig. Doon naramdaman ni Catalina na parang basa ito, ngunit malapot yun, hindi katulad ng tubig. Nang tingnan ni Catalina ang kanyang kamay na inihawak dito, ay doon niya natagpuan ng maraming dugo. Hindi alam ni Catalina ang kanyang gagawin at magiging reaksyon sa dami ng dugo na nakita niya sa kanyang kamay. Maya-maya pa inapalingon si Catalina sa gawin ng tambal. At doon niya ito nakita na nakangisi at tila akala mo ay nasisiyan sa hawak nitong kutsilyo. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ni Catalina na siyang naghatid ng kaba at pangamba kay Catalina at naging dahilan ng kanyang paglunok. Dahan-dahang lumapit ang tambal patungo sa sahig na kinasasadlakan ni Catalina ngayon. Kaya naman unti-unting napagapang si Catalina palayo rito. Maya-maya pa ay magkaharap na si Catalina at ang tambal. At pagkatapos noon ay hinawakan ng tambal ng mahigpit ang kanyang pisngi. Napadaing si Catalina sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito, ngunit wala siyang magawa sapagkat lubhang napakalakas nito. Unti-unti nang lumalapit kay Catalina ang kutsilyo na hawak ng tambal nang may makita siyang isang kaldero na malapit sa kanya na nakatago sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang kanilang mga kasangkapan na hindi masyadong nagagamit. Nang tuluyan ng isasaksak ng tambal ang hawak nitong kutsilyo kay Catalina,
Mabilis namang nadampot ni Catalina ang kaldero na kanyang nakita at agad nitong inihampas ng malakas sa ulo ng tambal na siyang naging dahilan upang mapalayo ito sa kanya ng ilang agwat. Dahil sa lakas ng pagkakahampas ni Catalina sa tambal, nahilo ito at hindi kaagad nakabawi. Tumayo si Catalina at dali-daling naglakad papuntang sala. Nang siya ay makarating doon, inilabas ni Catalina ang kanyang mga baraha at bumuo ng isang kakaibang korte. Pagkatapos noon, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at mabilis na tumakbo papunta sa labas ng bahay. Dahil sa pagmamadali ni Catalina, ay hindi na niya naisara pa ang pintuan ng kanilang bahay. Ngunit panatag na siya ngayon na hindi na siya malalapitan ng tambal. Hindi muna umalis si Catalina at hinintay nito ang tambal na makalabas ng kusina. Maya-maya pa ay lumitaw na nga ito sa may pintuan papasok sa kusina at tuluyang lumabas. Nang makita ng tambal si Catalina sa labas ng bahay, ay dali-dali itong tumakbo pasugod sa kanya. Ngunit nang ito ay akmang lalabas na, may kung anong arang na hindi nakikita ang bigla na lamang pumigil sa tambal upang makalabas. Sinubukan muli ng tambal na lumabas, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi siya makalabas. Tumingin ng sobrang sama ang tambal kay Catalina nang mapagtanto nito na siya ngayon ay nakakulong. Dahil doon ay napatawa ng malakas si Catalina. Kung may makakarinig kay Catalina, ay tila isa lamang itong bata na natutuwang makapaglaro. Ngunit kung kanilang makikita ang tagpo ngayon, lubang nakakatakot ang tawa ni Catalina sapagkat ito ay nasasabik sa mga nangyayari. Nang tumigil si Catalina sa pagtawa, ay bigla na lamang nagsalita ang tambal na kababakasan ng galit. Anong ginagawa mo, Catalina? Bakit hindi ako makalabas? Sinasabi ko naman sa'yo na hindi mo pa alam ang tunay kong kakayahan. Kung nakinig ka lamang sana kanina at kung pinalis mo ako ng mapayapa, hindi ka sana nakulong sa bahay na yan. Tital, gusto mo rin naman talagang manatili sa mundo namin. Ayun, ibinigay ko na ang gusto mo. Ngunit panandalian nga lamang. Sapagkat sa oras na matuntun ko ang iyong tahanan, sisiguraduhin kong susunugin ko ito ng tuluyan ko nang mawala. Ulang hiya ka, Catalina. Pakawalan mo ako nito dahil kung hindi. Dahil kung hindi, ano? Ano ang kaya mong gawin? Laban sa akin sa iyong lagay na yan? Lumingon-lingon ang tambal sa kanyang paligid at tila naghahanap ng maaari niyang ipanglaban at ipanakot kay Catalina nang makita niya mga bara sa sahig na nakaayos sa isang kakaibang anyo at korte. Dahil doon napangiti ang tambal. Alam ng tambal na mahalaga ito para kay Catalina, sapagkat ayon sa alaala na napunta sa kanya, ay bigay pa ito ng totoong lola bilan kay Catalina upang ito ay magamit nito bilang isang gabay. Nang makita yun ng tambal, ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Catalina na may ngisi sa kanyang labi. At tila nakahanap na ng panakot kay Catalina upang siya ipakawalan nito rito. Oh, bakit wagas ka naman kung makangisi ngayon? Sa tingin mo ba talaga ay magagawa kang panakot sa akin na pampakawalan kita riyan? May nakakalimutan kaya ta, Catalina. Salamat sa paalala, ngunit wala akong nakakalimutan. Kung wala ka nang sasabihin pa, paalis na ako upang aligtas si Lola Belen ko. Sana ay makayanan ng tahanan mo ang gagawin kong pagsunog dito. Huwag na huwag ka magkakamali, Catalina, sapagkat kung gagawin mo yan, ay ipinapangako ko na mauunang masusunog ang mga barahan na pinagkakaingatan mo. Dahil sa sinabi niya ng tambal na nagpapanggap na si Lola Belen, ay hindi na napigilan pa ni Catalina ang kanyang muling pagtawa. Nagtataka naman ng tambal dahil dito at kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos ng pagtawa ni Catalina na humahawak pa sa kanyang tiyan, ay agad ding sinagot ang banta ng tambal. Tunay nga may mga bagay ka rin hindi malalaman. Kung ang iyong ginaya ay wala rin kaalaman sa bagay na hindi mo maipaliwanag ngayon. Ang iniwan kong mga baraharian ay mayroong kakaibang anyo at pagkakasunod na korting, di ba? Ay nagbibigay proteksyon sa bahay ngayon at ang dahilan kung bakit hindi ka makatakas. At huwag ka na magkakamali pang pagtangka nitong gulayin
sapagkat protektado din ng mga baraha, hindi mo ito mahahawakan. Kung yun lamang ang iyong sasabihin, ay may iwan na muna kita, sapagkat hahanapin ko pa't ililigtas ang aking totoong lola. Dahil sa mga tinura ni Catalina, ay hindi na napigilan pa ng tambal na gumagaya kay Belen ang isang malakas na sigaw na gumulo sa tahimik na kapaligiran. Napangising muli si Catalina nang dahil doon at agad na naglakad palayo. Inambagan na hindi pa nasasabi ni Catalina sa kanyang lola Belen. Natuklasan niya ang kapangyarihan ng mga baraha na magbigay ng proteksyon at kapangyarihan na maaaring magsilbering pangkulong ng mga kaluluwa, elemento o demonyo sa isang lugar. Mabuti na lamang din at hindi kaagad nasabi ni Catalina sa kanyang lola Belen ang tungkol sa bagay na yon, sapagkat kung hindi ay baka hindi siya nagtagumpay sa plano niyang yon. Napahawak naman sa kanyang noo at napadaing nang maramdaman niya ang kanyang sugat dito na ngayon ay namuuna ang dugo. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy ni Catalina ang kanyang paglalakad patungo sa baryo Kawayanan. Medyo may kalayuan yon, ngunit nasisiguro ni Catalina na makakarating din siya sa lugar na yon bago pa man sumapit ang tanghali mamaya. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad ni Catalina, ngunit hindi man lamang siya nakaramdam ng pagkagutom, pagkauhaw o pagkapagod. Ang kaisa-isang bagay na tumatakbo sa kanyang isipan ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang lola. Kailangang bilisan ni Catalina upang hindi na magtagal pa si lola sa mundo ng mga elemento. Kakaiba ang takbo ng oras doon. Maaaring ang ilang araw rito sa mundo na ginagalawan ng mga tao ilang taon na sa mundo ng mga elemento. Kailangan niyang mailigtas kaagad si Lola Belen sa lalong madaling panahon. Hindi rin nagtagal ay nakakita si Catalina ng isang karatula na may nakasulat na Baryo Kawayanan. Ito na marahil ang baryo na pinuntahan ni Lola Belen sa isip-isip ni Catalina. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Catalina at agad na pumasok sa tarangkahan ng Baryo Kawayanan. Nang siya ay makapasok dito, bumungad sa kanyang ilang kabahayan at may mga tao ritong masayang naninirahan. Kita niya ang mga batang masaya naglalaro sa gabukan at ang mga magulang naman nila na nagwawali sa kanya-kanya nilang harapan at bakuran. Sa tuwing nalalampasan ni Catalina ang mga tao rito, habang siya ay naglalakad, ay napapatingin ang mga ito sa kanya nang may pagtataka at pangamba sa kanilang mga mukha. Marahil ay dahil yun sa kanyang sugat sa noo. Hindi man mapakali. Dahil sa mga tingin na ipinupukol sa kanya ng mga ito, ay ipinagsawalang bahala na lamang iyon ni Catalina, sapagkat ang mahalaga ay ang mahanap niya ang kanyang lola. Habang naglalakad-lakad si Catalina, ay nakaramdam siya ng kakaiba. Mayroong tambal sa paligid. Hindi siya maaaring magkamali, sapagkat ang nararamdaman niya ngayon ay kaparehong-kapareho ng nararamdaman niya nung una niyang makita ang tambal na gumaya sa kanyang lola. Dahil doon ay sinundan niyang pinanggalingan ng presensya ng tambal na kanyang nararamdaman. Sa patuloy na paglalakad at pagtunton ni Catalina, ay nakarating siya sa isang bahay na may pinakadulo ng Baryo Kawayanan. Halos wala na rin itong maituturing na kapitbahay, sapagkat hiwalay ang bahay na ito sa karamihan. Sa bahay rin yun ang gagaling ang presensya ng tambal na nararamdaman ni Catalina, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na lumapit sa bahay na ito. Nang si Catalina ay tuluyang makalapit sa bahay na yon, hindi na siya nagdalawang isip ang buksan ng pintuan nito at pumasok. Dito tumambad kay Catalina ang isang dalaga na palabas na sana at gulat na nakatingin sa kanya. Ang dalaga ang nararamdaman ni Catalina, sigurado siya roon. Tiningnan ni Catalina ang dalaga nang may nakakamatay na tingin, habang ang dalaga naman ay hindi alam kung ano ang kanyang dapat gawin, sapagkat hindi niya kilala ang batang si Catalina. Idagdag mo pa ang sugat ni Catalina sa kanyang noo. "Bata, may kailangan ka ba sa akin? Ako nga pala si Ninya. Tawagin mo na lamang akong ate Ninya." Wala akong pakialam sa pagkakakilanlan mo, ngunit oo, may kailangan ako sa'yo.
Sa tingin mo ba tutulungan pa kita sa iyong kailangan kung ganyan kakabastos makipag-usap sa akin? Bastos lamang ako sa mga taong hindi karapat-dapat sa aking respeto. Alam ko kung ano ka. Anong ibig mong sabihin na alam mo kung ano ako? Wala namang kakaiba sa akin para pag-isipan mo ako ng ganyan. Isa kang tambal? Paanong? Ano? Bakit tila nauutal ka? Paano mo nalaman na isa akong tambal? Hindi na mahalaga yun. Ang pakay ko lang sa'yo ay yung nalalaman. Hindi kita maintindihan. Dalhin mo ako sa tirahan ng iba mo pang mga kasama ang tambal. Wala akong pakialam kung patay na ang iyong ninakawan ng katauhan na dalaga. Ngunit kailangan mo sabihin sa akin kung nasaan ang tahanan ng iba mo pang mga kasamahan. Kung nais mong hindi mabunyag ang lihim ng iyong pagkatao na walang nakakaalam sa baryong ito. Pakiusap, huwag mong gawin yan. Hindi ko gustong masira ang magandang pakikitungo sa akin ng mga tao rito. Kung gayon, ay gawin mo na lamang ang utos ko. Ipagpatawad mo, ngunit hindi ko makakatulong sa iyong kailangan, bata. At bakit naman, pinoprotektahan mo ba ang iyong mga kauri? Kabaliktaran noon, pinoprotektahan ko ang aking sarili sa aking mga kauri. Kalokohan? Bakit naman kayo magkakaaway ng iyong mga kauri? Niloloko mo ba ako upang hindi ko matunto ng kanilang tirahan? Maniwala ka man o sa hindi, ngunit may alitan sa pagitan ko at ng aking mga kauring tambal. Hindi kami magkakasundo. At bakit naman kayo may alitan? Kung nais mo talagang malaman, ay huwag tayo rito mag-usap. Sa loob na lamang, pinagtitingin na nila tayo dahil bago ka lamang sa lugar na ito. Idagdag mo pa yung sugat mo sa noo na kailangan kong linisan kung ayaw mo yung lumala. Walang nagawa si Catalina kung hindi ang sundin ang sinabi ni Ninya kahit na wala siyang tiwala rito sapagkat may katwiran ang sinabi nito sa kanya. Nang lingunin ni Catalina ang pinanggalingan niyang mga bahayan, doon niya napagtanto na lahat ng mga tao ay nakasilip at nakatingin sa kanila na animo ay nakikisagap ng balita. Dali-dali naman na pumasok si Catalina sa loob ng bahay ni Ninya. Nang pumasok na rin si Ninya rito. Pagkatapos noon ay dinala siya ni Ninya sa may sala ng kanilang bahay at doon siya pinaupo. Nang makaupo si Catalina ay umalis na si Ninya upang kumuha ng isang palangganang may tubig at bimpo. Ito ang gagamitin ni Ninya upang linisin ang sugat ni Catalina. Nang makabalik si Ninya ay agad naman siyang pumesto sa tabi ni Catalina at sinimulan na ng punasan ng mga namuong dugo. Habang ginagawa ni Ninya ang bagay na yon, ay hindi maiwasan na makaramdam ni Catalina ng pagkakonsensya dahil sa ipinakita niyang pakikitungo rito kanina. Naging bastos siya, ngunit eto ngayon si Ninya at nililinis ang kanyang sugat. At agad din namang nawala ang konsensyang nararamdaman ni Catalina nang maalala niya kung ano si Ninya. Isang tambal si Ninya, kauring na nagkulong sa lola bali ni Catalina, kung kaya't muling nanumbalik ang pagkapuot ni Catalina. Simulan mo na ang kwento mo tungkol sa alitan niya ng mga kauri ni Ninya. Hindi ba't mas maayos ang ating magiging pag-uusap kung malalaman ko man lang ang iyong pangalan, bata? Ako si Catalina at bilisan mo na sapagkat kailangan kong malaman ang iyong ikikwento. Maaari makatulong sa akin upang matunto ng tirahan ng mga tambal. Matagal na akong hindi nakakabalik sa aking tirahan, Catalina. Matagal na panahon na rin, simula nang lisanin ko ang lugar na yon. At bakit mo naman nilisan ang iyong tirahan? Ay, oo nga pala, isa ka nga palang tambal. Malamang umalis ka sa inyong lugar upang mangangkay ng katauhan ng iba. Kung totoo ang iyong tinuran, sa tingin mo, bakit hindi na ako bumalik pa sa aking tirahan? Dahil gusto mong lasapin ang buhay na iyong inagaw. Hindi mo naiintindihan niya. Maaari akong bumalik. Ngunit kailanman ay hindi ko na ginawa. Teka nga, bakit bang sama-sama ng tingin mo sa akin? Dahil wala akong tiwala sa mga katulad mong tambal, nagpunta ako rito sa lugar na ito upang hanapin at iligtas ang aking lola. Ang katulad mong tambal ang nagkulong kay lola sa mundo ng mga elemento.
At ngayon ay ninakaw nito ang kanyang katauhan. Pareho nating alam na iba ang takbo ng oras sa magkaibang mundo na ginagalawan natin. Kung kaya't sila lang madaling panahon ay kailangan ko na siyang mahanap at makita. Ikinalulungkot ko na nabiktima ka at ang iyong lola ng mga masasamang tambal. Ngunit huwag mo sana kaming husgahan lahat. Gaya ninyong mga tao, may masasama rin sa amin at may mabubuti. Pasensya na, ngunit nahihirapan akong paniwalaan na may mabuting uri sa inyo at mabuti ka sapagkat ang ginawa mong pang-aagaw sa katuuhan ng tunay na ninya ay wala kang karapatan at walang kapatawaran. Kagaya ng sabi mo ay matagal na nagmula nang ikaw ay makarating dito sa aming mundo, kahit pareho nating alam na matagal nang patay ang tunay na ninya. Maniwala ka man o sa hindi, ngunit hindi ko ginustong kuhanin ang katauhan ni Ninya. Catalina, si Ninya ay aking matalik na kaibigan. Palagi kaming magkalaro noon at magkausap sa kagubatan. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng mga masasamang tambalang tungkol kay Ninya. Nalaman nila na malaya ito nakakalabas-pasok sa aming mundo. Dahil na rin sa akin. Isang araw wala akong kaalam-alam na hinuli at ikinulong pala nila si Ninya upang kuhanin ang katauhan at buhay na mayroon siya. Lingid sa kaalaman ninyong mga tao, ang mga tambal ay kayang gawin ang lahat. Makapamuhay lamang sa mundo ninyo bilang isang tao na hindi kinakailangan na magtago. Nang matuklasan ko ang tungkol sa bagay na ito, hindi na ako nagdalawang isip na puntahan kaagad ang kinaroroonan ng mga ito. Doon ko natagpuan si Ninya na tumatakbo at tumatakas sa kamay ng mga masasamang tambal. Nahuli ako ng dating at nahuli na nila si Ninya bago pa man ako makalapit. Ngunit nang masilayan ako ni Ninya, isinigaw niya sa akin na agawin ko na raw ang kanyang katauhan. Mas gugustuhin niya pa raw na ako makinabang sa buhay na mayroon siya at hindi ang tambal na may balak na masama sa kanya. Nung una ay ayaw kong pumayag, ngunit hindi kalaunan ay wala na akong nagawa sapagkat ang masasamang tambal ay nag-aagawan na kay Ninya upang sila ang kumuha sa katauhan nito. Huli kong natatandaan na isinigaw ni Ninya ay ang sulitin ko ang magiging buhay ko sapagkat alam na kung gaano ko kagusto na makarating sa mundo ng mga tao. Kaya naman na makahanap ako ng tiyempo, agad kong kinuha si Ninya upang isagawa ang ritual. Gustuhin ko mang itakas na lang si Ninya at palabasin sa aming mundo ay hindi ko magawa sapagkat hinaharangan na ng matatandang tambalang lagusan gamit ang kanilang kapangyarihan. At yun ang huli na namin pagkikita ni Ninya bago kulisanin ang aming tirahan. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang nangyari ng araw na yon. Kung naging malakas lamang ako at naitakas ko si Ninya. O siguro kung hindi ko siya kinaibigan ay hindi mangyayari sa kanya ang bagay na yon. Pasensya na sinabing pakikitungo ko sa'yo kanina. Hindi ko alam. Wala akong alam. Huwag mo nang isipin pa yun, Catalina. Naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Sapagkat kahit ako ay may galit sa aking mga kauri. Dahil sa kanila, namatay ang matalik kong kaibigan. Kung gayon, bakit ayaw mo akong tulungan na matuntun ang tirahan ng mga tambal? Hindi ba't may kinikimkim ka rin sa kanila? Kaya bakit? Dahil ayoko nang maalala pa ang masasayang pinagsamahan namin ni Ninya noong mga panahon na yon. Sapagkat paulit-ulit din bumabalik sa akin masamang nangyari kay Ninya noon. Patawarin mo ako, Catalina. Naiintindihan ko. Kung yan talaga ang iyong pasya, kung gayon maiwan na kita Ninya sapagkat kailangan ko pa magmadali na mahanap at makita si Lola Belen ko. Mag-iingat ka, Catalina. Hinihiling ko na sana ay magtagumpay ka. Ngunit bago ka pala umalis, may nais akong sabihin sa'yo. Nalim na kakayahan ng mga tambal na kagaya ko. Lihim? Bakit naman itinagang lihim? Dahil ni minsan ay wala pang nakatuklas nito. Ang aming kakayahan ay ang pagkontrol sa anino ng kahit na anong nilalang. Ito ang ginagamit ng mga masasamang tambal upang magkulong at magligaw ng mga tao. At dahil hindi na nakakabalik pa ang mga taong kanilang nagiging biktima, nanatiling lihim ang tungkol sa bagay na ito. Ngayong alam mo na ang tungkol dito, nawa ay makatulong sa iyong kaalaman na to. Malaking tulong sa akin ang malaman ng kakayahan
ng aking mga maaaring makakalaban. Maraming salamat ninyo. Walang anuman, Catalina. Mag-iingat ka sa iyong pakikipagsapalaran. Hindi ko na sana ito sasabihin pa sa'yo. Ngunit nakadikit sa iyong presensya ng kamatayan. Naghihintay sa iyong kamatayan at nawa ay matakasan mo ito. Makakaasa ka ninyo? Aalis na ako. Muli ay maraming salamat. Umalis si Catalina sa bahay ni Nina upang simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa kagubatan malapit sa baryo Kawayanan. Hinatid na lamang ni Nina gamit ng tingin si Catalina sapagkat hindi nito kayang harapin ang lugar na minsan na nilang pinagsamahan ng totoong Nina. Hindi rin nagtagal ay nakarating na si Catalina sa kagubatan. Doon niya naramdaman ang hindi mabilang-bilang na elemento magmula sa lamang lupa, engkanto at marami pang iba. Naglakad-lakad si Catalina hanggang sa makarating siya sa gitnang parte ng gubat. Doon ay nararamdaman ni Catalina ang isang pamilyar na presensya, ang mga tambal. Hindi matukoy ni Catalina kung nasaan ang mga ito, ngunit nasisiguro niyang nasa malapit lamang ang mga ito. Habang patuloy na nililibot ni Catalina ang kagubatan, ay bigla na lamang siya nakaramdam ng kakaiba. Tila paikot-ikot lamang si Catalina at hindi umaalis sa kanyang pwesto. Hindi mo na ito pinansin ni Catalina sapagkat sa isip-isip niya ay baka nagkataon lamang na pare-pareho ang mga itsura ng mga puno sa kagubatan kung saan siya naroroon. Muling nagpatuloy si Catalina sa paglalakad, ngunit ngayon ay naniniwala na siyang naliligaw na siya sapagkat ang puno na kanyang minamarkahan gamit ang isang matulis na bato ay kanya naman muling nadadaanan. Dahil doon ay naging alerto si Catalina. Hindi niya alam kung paanong hindi niya kaagad nalaman, ngunit nasa mundo na siya ngayon ng mga elemento sa teritoryo ng mga tambal. Kaya pala napakalakas ng pakiramdam ni Catalina na malapit lamang sa kanya ang mga tambal ay sa kadahilan na nakapasok na siya sa mismong teritoryo ng mga ito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Catalina at nagsimulang libutin ang buong kapaligiran. Hindi siya maaaring magtagal dito sapagkat iba ang takbo ng oras dito kumpara sa mundo ng mga tao. Kailangan ding maalabas ni Catalina sa lalong madaling panahon ng kanyang lola. Habang si Catalina ay naglilibot, may nakita siyang isang puno kung saan may nakatali dito na isang matandang babae. Malayo pa lamang ay kilala ni Catalina kung sino ang matandang babae na yon. Hindi maaaring magkamali si Catalina sapagkat ang matandang babae na kanyang natanaw ay walang iba kung hindi ang kanyang Lola Belen. Dahil sa pagkasabik ni Catalina ay agad siyang dali-dali na tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kanyang lola. Nang si Catalina ay makalapit dito, doon niya napagtanto na nakayuko ang kanyang Lola Belen at tila nasa isang malalim na pagkakahimbing. Nasisiguro ni Catalina na kagagawa niya ng tambal na gumaya sa kanyang lola sapagkat kung gising lamang sana ang kanyang Lola Belen ay malaon na ito makakaranas dito at nakakabalik sa kanila. Hinawakan ni Catalina si Lola Belen at sinubukan itong gisingin, ngunit hindi man lamang ito gumalaw. Nang tapikin sa ni Catalina ay bagay na ikinakaban ni Catalina. Paniguradong may ginagawang kakaiba ang tambal na nanggagaya kay Lola Belen sapagkat hindi kaagad magising ni Catalina ang kanyang Lola Belen. Dahil doon ay agad na hinawakan ni Catalina ang kanyang lola sa ulo nito at pumikit. Maya-maya pa ay hinanap ni Catalina ang kaluluwa ng kanyang Lola Belen gamit ang kanyang kakayahan na makaramdam at nagsimulang kausapin ito. Lola Belen? Si Catalina po ito. Pakinggan niyo po ang aking boses. Ako po ito. Sundan niyo lamang po ang aking tinig. Umalis na po tayo sa kadiliman na inyong kinasasadlakan ngayon din. Lola Belen, gumising ka. Pagkatapos isigaw ni Catalina ang mga katagang yon, ay himala na nagmulat ng mga mata ang kanyang lola at tumingin sa kanya na may ngiti sa labi nito. Dahil doon na hindi na napigilan pa ni Catalina ang kanyang sarili, nayakapin ng mahigpit ang kanyang lola. Napatawa naman dito ang kanyang lola
at pasimpleng nagpunas ng kanyang mga luha na ngayon ay tumutulo na. Nang makabawi sina Catalina at Lola Belen, ay agad din namang humiwalay si Catalina sa yakapan nila maglola at agad na nagtanong. Lola Belen, ayos lamang po ba kayo? Ano pong nangyari sa inyo? Paano po kayo natalo ng tambal? Hindi ko akalain na may ganoon palang klase ng kakayaan ng mga tambala po. Hindi ko alam na kaya nilang kontrolin ang anino ng kahit na anong nilalaang. Kung kaya't ako ay kanilang nahuli at naikulong sa mundong ito. Kung gayon, ay tara na po Lola Belen. Kailangan po natin makaalis dito sa lalang madaling panahon. Tumango si Lola Belen kay Catalina at ang dalawa'y agad nang umalis sa kanilang kinatatayuan. Kailangan nilang mahanap ang lagusan palabas at matatagpuan lamang nila yon sa puno na kanilang nadaanan na nagdala sa kanila rito. Ang pinakamalaking puno sa gitna. Hindi na binagalan pa ni na Lola Belen at Catalina at nagsimulang tahakin ang daan patungo sa malalaking puno sa may gitna. Malapit na sina Catalina at Lola Belen sa malaking puno. Nang bigla na lamang lumitaw ang dalawang tao na hindi nila kilala at tumarang sa kanilang daraanan. May dalawang babae pa itong kasama. Ang isa ay dalaga at ang isa naman ay may katandaan na. Ngunit kahit mukhang tao ang dalawa, hindi nila maitatago ang kanilang sarili kay Catalina. Alam ni Catalina at nararamdaman niya ng mga tambalang kanilang kaharap ngayon na siyang nagbigay sa kanya ng kaba at pangamba. Iniwan ni Catalina ang kanyang Lola Belen sa gilid at sinabihan na wag ito makikisali sa laban na magaganap. Hindi man gusto ni Lola Belen ng ideya na mag-isang lalaban ng kanyang apo ni si Catalina. Wala siyang magawa sapagkat nangihina pa rin siya sa pagkakahimbing ng kanyang kaluluwa dahil sa ginawa ng tambal na gumaya at kumuha sa katauhan niya. Nang masiguro ni Catalina na nasa maayos na kalagayan ng kanyang lola at tsak na malayo sa laban na maaaring mangyari, agad niyang nilisan ng pwestong yon at nagsimulang maglakad patungo sa dalawang tambal na humarang sa kanila. Nakipagsukatan si Catalina ng tingin sa mga ito bago siya nagsalita. Paraanin niyo kami? Kung ayaw niyong magkagulo tayo rito. At sino ka naman para aming katakutan? Baka nakakalimutan mo na nasa mundo ka namin. At kahit na anong naisin namin gawin, ay kayang-kaya namin gawin sa inyo ng matanda mong kasama. Kayo ng kasama mo ang dapat na sumunod sa aming gusto. Kung tutuusin, ay hawak namin ang mga buhay ninyo. Kahit magtulong pa kayo, ay hindi ko kayo aatrisan. Hindi ko sinanay ang aking sarili upang magpatalo lamang sa mga katulad ninyo. At talagang sumasagot ka pang batang paslit ka? Ano ba ang iyong pinagmamalaki? Pumikit si Catalina at animo ay nagdadasal. Walang makaintindi ng kanyang mga sinasabi. Alam ni Catalina ang magiging kapalit ng kanyang ginagawa, ngunit kailangan niya itong gawin upang siya ay makalaban. Tinatawag ngayon ni Catalina ang kanyang mga baraha, ang tarot, upang maging panlaban sa mga tambal na kanyang kaharap ngayon. Ngunit ang magiging kapalit ng ginagawa ni Catalina ay ang pagtakas ng tambal na gumagaya sa kanyang lola. Kung kaya naman, ang tanging nasa isip lamang ni Catalina ay talunin ang dalawang tambal na kaharap niya at pagkatapos ay sirain ang tirahang puno ng tambal na gumaya at nagkulong sa kanyang lola upang maging ganti nila ito rito. Maya-maya pa ibigla na lamang umihip ang malakas na hangin. At nagmulat na si Catalina. Natapos na si Catalina sa kanyang pag-uurasyon upang tawagin ang mga baraha na nasa pangangalaga niya. Hinawakan ni Catalina ang kanyang bulsa at doon niya naramdaman ang kanyang mga baraha at agad niyang inilabas ito. Ikinagulat naman ito ng kanyang Lola Belen sapagkat ngayon niya lang nalaman na maaari palang gawin ang bagay na yun sa mga baraha. Maya-maya pa ay sumugod na si Catalina sa dalawang tambal na kaharap niya. Habang tumatakbo si Catalina, ay diretso naman siya sa paggamit ng mga baraha. Hinahagisan ni Catalina ng mga baraha ang kanyang mga kaharap. At nagtatagumpay naman siya sa kanyang ginagawa, sapagkat ngayon ay puno na nga ng hiwa ang katawan ng mga tambal. Dahil sa pagtama ng mga baraha sa kanila, nang tuluyan na makalapit si Catalina,
ay bibigyan na sana niya ng suntok ang mga ito nang bigla na lamang siyang napahinto. Hindi makagalaw si Catalina. Walang kahit na anong parte nito ang kanyang maigalaw. Maliban na lamang sa kanyang mga mata. Agad na tumakbo sa pagsugod ang mga tambal at binigyan nila si Catalina ng dalawang malakas na sipa na siyang nagpatalsik dito. Nang tumalsik si Catalina, ay agad din naman siya nakabawi at nakatayo. Susugod na sanang muli si Catalina nang bigla na lamang ulit siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Nakita naman ni Catalina kung paano kumuha ng dalawang matilos na kahoy ang dalawang tambal at sumugod sa kanya. Malapit ng dalawang tambal upang masaksak si Catalina. Nang bigla na lamang, sa hindi inaasahan ng lahat ay lumitaw si Lola Belen sa harapan ni Catalina at ito ang sumalo ng dalawang saksak mula sa matilos na mga kahoy. Nanlaki naman ang mga mata ni Catalina nang dahil dito, hindi siya makapagsalita o makagalaw. Kahit nararamdaman niyang nawala na ang pagkakontrol ng dalawang tambal sa kanya. Napalood si Catalina sa kinasasadlakan ni Lola Belen at dahan-dahan itong binuhat pahiga sa kanyang mga bisig. Unti-unti nang tumulo ang mga luha ni Catalina at doon din mismo ay nagpakawala siya ng napakalakas na sigaw na kumuha sa atensyon ng mga maraming elemento. Halos hindi makabuo ng kahit na anong salita si Catalina dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Dahan-dahang tumayo si Catalina matapos na maibaba ang katawan ng kanyang Lola Belen na ngayon ay binawian na ng buhay. Tumingin si Catalina ng sobrang sama sa dalawang tambal na ngayon ay nakangisi sa kanya at tila nasisiyahan pa sa nangyari. Dahil doon ay hindi na napigilan pa ni Catalina ang bugso ng kanyang damdamin at agad na sumugod sa dalawa. Ngunit kagaya ng mga nauna niyang pagtatangka na sumugod sa dalawang tambal, ay hindi na naman siya nagtagumpay sapagkat napahinto na naman siya. Tanda na kinukontrol na naman ng mga ito ang kanyang anino. Ngunit walang makakapigil sa galit na nararamdaman ni Catalina ngayon sapagkat bigla na lamang umangat sa ere lahat ng mga baraha na inihagas na kanina at ginawang sandata. Naalarma naman dito ang dalawang tambal kung kaya't agad na silang sumugod kay Catalina upang paslangin ito. Ngunit hindi nila kanayang talunin ang bilis ng mga baraha sapagkat ngayon ay pugot na ang kanilang mga ulo nang hindi man lamang nila namamalayan kung paano iyon nangyari. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumigat ang paligid at ramdam niya ni Catalina. Alam niyang paparating na ang iba pang mga elemento. Hindi man niya gustuhin, ay iniwan ni Catalina ang katawan ng kanyang Lola Belen habang siya'y umiiyak sapagkat hindi niya kakayaning dalhin pa ito papunta sa lagusan. Masakit man sa kalooban ni Catalina, ngunit nilisan niya ang mundong yon nang hindi nililingon ang katawan ng kanyang Lola Belen. Pagkalabas ni Catalina, ay siya rin kanyang pagluhod sapagkat hindi niya kinaya ang konsensya, lungkot at galit niya sa kanyang sarili. Diretso lamang si Catalina sa kanyang pagtangis nang bigla na lamang may isang tinig na tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya rito ay doon niya nakita ang mukha ng kanyang Lola Belen. Dahil sa sobrang pagkasabik ay hindi na nakapag-isipan ng tama si Catalina at agad na niyakap ito kahit na nakita niyang namatay na sa mismong harapan niya ang kanyang Lola Belen. Ngunit maya-maya pa inapagtanto ni Catalina ang tamang tanong sa Lola Belen na kaharap niya. Lola Belen? Paano po? Paano po kayo nakatakas? Nakita ko po kayo napas lang. Napas lang? Kawawang bata. Nagsakripisyo siya para sa akin. Ano po ang inyong ibig sabihin, Lola Belen? Hindi ko po kayo maintindihan. Habang ikaw ay nakikipaglaban sa dalawang tambal, may nakakita sa akin na isa pang tambal. Ang sabi nito ay kaibigan mo raw siya. Ninya, ang kanyang pangalan. Pagkatapos noon ay sinamahan niya ako palabas sa mundong iyon bago siya bumalik. Sa kanyang pagbalik ay ginaya niya ang aking wangis. Hindi ko lubos maisip na yun pa ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay dahil sa akin. Wala namang nagawa si Catalina kung hindi hagudin ang likuran ng kanyang Lola Belen.
Hindi makapaniwala si Catalina nang tinulungan sila ni Nina. Malinaw na sinabi nito na ayaw na niyang bumalik. Ngunit ginawa nito para sa kanila ng kanyang lola. Kinakain ng konsensya ngayon si Catalina dahil sa naging sakripisyo ni Nina. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naramdaman ni Catalina ang presensya ni Nina. May bumulong sa kanya ng maraming salamat at pagkatapos noon ay may mainit na yakap na naramdaman si Catalina na nagpatulo ng kanyang mga luha. Maya-maya pa ay bigla na lamang narinig ni Catalina ang tinig ni Arturo sa kanyang isipan. Ayon kay Arturo ay napatay na niya ang tambal na nanggaya kay Lola Belenya sapagkat nagtangka itong tumakas sa kanila. Pagkaalis pala ni Catalina ng pananggalang sa kanilang tahanan ay naramdaman kaagad ito ni Arturo at mabilis na sumugod patungo sa kanilang bahay. At doon ay nagkaroon ng laban sa pagitan ni Arturo at ng tambal na gumaya kay Lola Belen na nauwi sa pagkamatay nito. Noong una ay nagtaka si Catalina kung paano napatay ni Arturo ang tambal na gumaya sa kanyang Lola Belen. Gayong wala ito sa tirahan niya upang mapaslang. Nang malaman niyang kahit wala pala sa tirahan isang tambal, ay mapapatay pa rin ito, ngunit kapwa elemento ang gagawa nito. Dahil doon ay napanatag ang kalooban ni Catalina. Tiningnan ni Catalina ang puno papasok sa tirahan ng mga tambal at itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa puno. Pagkatapos noon ay bigla na lamang lumitaw ang mga baraha ni Catalina at gumawa ng kakaibang korte. Nang makapasok ang sunod-sunod na mga baraha ay bigla na lamang itong naglabas ng isang malakas na daloy ng enerhiya at bumalot sa puno ng tirahan ng mga tambal. Ang ginawa ni Catalina ay ang pagselyo sa lagusan. Ngayon ay wala na makakalabas na kahit na isang tambal mula sa lagusan na yon. At pagkatapos noon ay masayang umuwi sina Catalina at Lola Belen sapagkat ligtas nilang nalampasan ang unos na yon sa kanilang buhay. Sa katunayan ay si Lola Belen ang pinakamasaya sapagkat nalagpasan ng kanyang apo na si Catalina ang nakatadhana ritong kamatayan. At doon nagsimula ang patuloy na paglinang ni Catalina sa kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong laban sa mga masasamang elemento